sa lilim ng isang puno pagkatapos nilang sumayaw. Medyo mahina na ang tugtog sa parting iyon. Ang saya nila, no? Kahit wala silang cellphone at internet at na ibang pang material na bagay na karaniwang nakakapagpasaya sa mga tao sa lungsod. Masaya pa rin sila. Anya habang mumuya ng chicken sandwich na binaon nila mula sa handaan. Yeah, despite the situation that had brought us here, I'm happy that I've met these people, Anya Ruan. Naalala niya ang sinabi ni Estela. Parati raw may dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay. Blessing in disguise nga siguro ang pagkakadisgrasya nila sa dagat. Kung hindi marahil nangyari yon, hindi sila mapapadpad kina Estela at magkakaroon ni Ruan at magkapatawaran sa naging alitan nila noon. Hindi na makikilalang mabuti si Ruan. Sa nangyari sa ating ito, isa lang napatunayan to, Anya. Na pwede tayo magkasundo, na lapitin ka talaga ng disgrasya. Kung hindi siguro kita kasama sa pagpunta ko sa Surigao, hindi lumubog ang bangkang sinakyan ko. Nakangiting biro niya. Tumawa ito. Hindi ko rin maintindihan kung bakit parang parati tayong pinagbubuklod ng disgrasya. May kalat kaya sa puwet Wala no, baka ikaw. Wala kahit tingnan mo pa. Tumayo ito at akmang ibababa ang pantalon. Nagtatarantang pinigilan niya ito. Naniniwala na ako, pero sana ito na ang huling beses na magdisgrasya tayo. Kasi baka makalbo na kita kapag naulit pa. Natawa uli ito. Kapag kawanay sumalyoso ito, I'll treasure this experience, Chloe, like a sweet adventure. Napamahal na sa akin ang isang ito. Dito natin na-resolve ang issues natin from the past. Ang akala ko, hindi na tayo magkakaayos. I'm so happy we're okay na. Ngumiti siya. Masaya rin ako, Ruan. Hindi ko na kinu-question kung bakit kailangan natin pagdaanan yung disgrasya sa dagat. Dahil kung hindi nangyari yun, hindi ko marirealize at matatanggap ang mga pangyayari, Anya, at tinignan ito. Hindi kita makikilala ng mabuti. May dahilan kung bakit nagtagpo uli ang mga landas natin. We had to settle our issues and we did it. Tumango ito. Nagpatuloy siya sa pamiyaya ng sandwich. Gusto mo? Alok niya. Kanina mo pa kinakain yan. Ngayon ka lang nag-alok. Nakangiting biro nito. Iyon na lang mukhang kulang pa sa'yo Ang takaw mo talaga. Ang sarap kasi ng chicken sandwich nila. Mukhang sarap na sarap ka. Hindi mo na napansing ang kalat ng kumain ang news na puna nito. Tumaas ang kamay nito at pinahid ng hindalak nito ang gilid ng mga labi niya. Hindi nito inalis ang hindalak nito sa gilid ng mga labi niya. He looked at her lips like he wanted to kiss her. There was passion in his eyes when he gazed in her eyes. Tila lang hihingi ito ng permisong hagkan siya. Imbis na maalarma ay nakadama pa siya ng excitement nang unti-unting lumapit ang mukha nito sa mukha niya. Nasa wakas ay lumapat na ang mga labi nito sa labi niya, tila tumaloy ang kaiga-igayang kuryente sa bawat ugat niya. She closed her eyes and parted her lips as his lips started moving against her. The kiss started gentle and agonizingly sweet, but they turned needy. Sinapon nito ang likod ng kanyang ulo at patuloy siyang hinagka ng buong pananabik. Hindi man siya tumutugon ay naging magpagparayan siya. He was an excellent kisser and she was enjoying his kisses. Tutugon na sana siya sa halik nito na biglang sumulpot sa isip niya ang mukha nito. May nobyo siya. Hindi siya dapat nagpapalig sa ibang lalaki. Bigla siya napabitaw kay Ruan. He looked at her as if he was urging her to continue what they were doing. Tumayo siya bago pa siya mapahinahod ito. Kailangan ko magbayan niya ang pag-aalibay niya. Hindi na niya hinantay na magsalita pa ito. Mabilis na iniwan niya ito. Bumiling si Chloe mula sa pagkakahiga sa papat. Gabing-gabi na, ngunit hindi pa pumapasok si Ruan sa kubong tinutuluyan nila. Masyado nang mahamog at nag-aalala siyang baka mabinat ito. Hindi siya makatulog dahil sa nangyari kanina.
Hindi siya dapat hinalikan nito, lalong hindi dapat siya pumayag na halikan ito. May nobyo siya at may nobya ito. Pero sa kabila ng isipin yun, hindi niya kayang ikaila na nagustuhan niya ang halik nito. Bumugtuhin na siya. Alam niya ang mali, pero hindi niya maiwasang isipin may nararamdaman na siya para dito. Simula pa lang noong unang beses na yakapin siya nito habang nakahiga sila sa papag, ay kakaiba na siyang nararamdaman. Inignora niya lang ang nadarama tuwing magkakalap sila dahil hindi niya inakalang maaari siyang makadama ng ganong klaseng damdamin para dito dahil may nobyo na siya. Noon lang din niya na-realize na hindi na gaano naalala si Tom itong mga nakaraang araw. Masyado siya naging masaya sa mga self-realization niya, sa reconciliation nila ni Juan, at sa pagbuo ng isang friendship na hindi niya akalaing maaaring mauwi sa intimacy. Nakalimutan niya si Tom habang kasama niya si Juan. Anong klaseng girlfriend siya. Maya-maya ay bumangon siya upang tingnan kung ano na ang ginagawa ni Juan sa labas. She was halfway towards the door when it opened. Bumungon sa kanya si Juan. Seryosong itsura nito. Lumakad ito palapit sa kanya. Juan, mabuti naman at pumasok ka na. Masyado nang mahamon sa labas. Baka mabinat ka kung natigilan siya sa pagsasalita dahil matamang ito nakatitig sa kanya. Ang nangyari kanina, hindi dapat nangyari yon. Kalimutan na lang natin yon. Putol niya sa sasabihin ito. Umiling ito. Kahit pilitin ko ang sarili ko, nakalimutan ko, hindi ko magagawa. Tulad na hindi ko nakalimutan yung nangyari sa atin noon. It was wonderful and I treasured it for the past years. Ano ito? Hindi inalis ang tingin sa kanya. Hindi siya makapaniniwala sa narinig mula rito. He raised his hand and touched her face. He stared at her lips with a look filled with so much longing. I want it to happen again, Chloe, he said huskily. I want to make you remember how I kissed you, how I touched you, and how I made you mine. Napalunok siya. If truth be told, she wanted it too. Gusto niyang malaman kung gaano niya inangkin ito noon. Marahil ay nabasa nito sa mga mata niya at tugon sa sinabi nito, kaya bago pa siya nakapagsalita ay tinapit na siya nito at buong pananabik na sinakop ang mga labi niya. Hindi siya makakilos upang pigilan ito at panaigin ang isip na pumayaw sa kalooban niya ang kagustuhang tugunin ang halik nito. Tila may sariling isip ang mga kamay niya na hinapit ang ulo nito. She gave in to what her body wanted to do. She kissed him back with equal fervor. Sa ginawa niya pagtugon ay lalong naging mapag-angkin ang mga labi nito hanggang sa maramdaman niya ang likod niya na lumapit sa dingding ng kubo. His hands started drawing her body. May malabong alaalang sumingit sa isip niya, mga alaalang pilit na ibinaon sa kasulok-sulukang bahagi ng kanyang isip. A man was kissing her fervently. His kisses were making her warm all over. He was touching her, feeling her, and she wanted him. Siruan ng lalaking yun, at ang mga sandaling yun, tila nagbalik sa kanya lahat ang nararamdaman niya noon sa piling nito. Ruan could light up the fire in her and make her crazy with desire, but she had a boyfriend. Hindi niya gustong magtaksil kay Tom. Hindi niya kayang saktan ito dahil naging mabuti ito sa kanya. Kaya kahit ayaw na bumitaw kay Ruan, ay pilit siyang kumawala mula nito. Ruan, this isn't right. May boyfriend ako at may girlfriend ka. Nakalimutan mo na ba si Tara? Hindi natin pwedeng gawin ito. Tumitig ito sa kanya. Mahal mo ba talaga si Tom? Suddenly, she found the question hard to answer. Bigla siya nalito kung ano nga ba ang talagang nararamdaman niya para sa nobyo. Ngunit hindi niya dapat sabihin dito ang tukol doon. Oo, mahal ko siya, kaya please, let me go. Nang makita niya ang bumalatay na lungkot sa mga mata nito, parang gusto niyang bawiin ang sinabi. Ngunit hindi niya maaaring gawin yun. Dahan-dahan siyang binitawan ito. Tumalikod na siya bago pa ito makahalata. Ang totoong nararamdaman niya. Bumalik siya sa kama at tahimik na humiga patalikod dito.
Naramdaman niya ang paghakbang nito at ang pagsara ng pinto. Naginit ang sulok ng mga mata niya. Bakit nasasaktan siya gayong tama naman ang ginawa niya?